solid pa rin daw ang majority sa Senado. Isang araw yan matapos mabigo ang kudeta laban kay Senate President Tito Soto. Narito ang agenda report ni Hannah T. Tila nabulabog ang Senado kahapon matapos ang kumpirmadong coup attempt laban kay Senate President Tito Soto. Si Senador Loren Legarda raw ang minataan para pumalit sa kanya. Pero bilang tugon, pabirong tinawag ng Senate Majority Leader ang senadora bilang Madam President habang nasa rostrum ito bilang presiding officer. I move that we adjourn session until 3 o'clock in the afternoon, Monday, February 9, 2026. I so move, Madam President. Any objections? I don't see the minority here, only the majority. This is also in cooperation with the minority. With the minority, They know that yes. we're going to adjourn early. No objections heard. Session is adjourned until Monday, 3 o'clock. February 9, 2026. Matapos nito, bigunang mapalitan ang Senate leadership. Lumitaw ang terminong term sharing ni Soto at Legarda na paglilinaw ni Soto ay napag-isipan nilang gawing first woman Senate President si Legarda sa huling mga buwan ng kanyang termino. Yan ay bago matapos ang 20th Congress sa 2028. Bunsod daw ng ilang mga bagay ang coup attempt. Sa isang panayam kay Soto, sinabi niyang tila iba raw ang naramdaman ng ilan sa kanila nang lumitaw ang draft na Partial Blue Ribbon Committee report tungkol sa kanilang flood control scandal investigation, kung saan mas napag-initan daw ang mga incumbent na senador kaysa ang mga taga-kamara. Kinumpirma ni Lacson na bahagi ng pinakakasuhan nila sina Senador Jinggoy Estrada, Cheese Escudero at Joel Villanueva. Hindi pa rin nakakapagkalap ng 11 signatures ang nasabing Blue Ribbon Report dahil kailangan pa raw itong basahin ng mga senador. Isa pa raw posibleng factor ng kudeta attempt ang naging init umano nang tanggalin si Senadora Amy Marcos bilang chair ng Senate Foreign Relations Committee kamakailan. Bago pa raw ito, marami na raw pending treaties kaugnay ng komite at kailangan daw ay may freedom of expression pagdating sa foreign relations, kagaya ng issue ngayon sa China. Ani Soto, may ilan daw na balat sibuyas na kapag may nabitiwang salita sa isang Chinese official ay nagwawala na agad. Isang major committee ang foreign relations at dahil miyembro ng minority si Marcos, kinailangan niyang bitawan ito. Sa gitna ng mga usaping posibleng maging first woman Senate President si Legarda, hindi muna siya nagsalita tungkol dito. Hindi niya rin kinumpirma kung inalok sa kanya ng minority ang nasabing posisyon, kahit nakitang nakikipag-usap siya sa ilang miyembro nito kahapon. Sa halip daw na politika, mas maigi kung tututukan ng Senate media ang national issues at passion niya sa kultura. People come in and out of session. I was here the whole time. Bakit hindi nyo kino-cover yung aking 3-hour hearing on culture and the arts? Sa ngayon, nakakasiguro raw si Soto na solid pa ang 15-member majority block at baka nga raw ay madagdagan pa ito. Hindi pa muna nagsasalita ang mga mambabatas tungkol sa nasabing Blue Ribbon Report at hihintayin daw nilang ma-finalize ito before saying their piece. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel. Hands-off daw ang Malacanang sa mga issue sa Senado. Giit ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, hiwalay na sa ngayon ng gobyerno, kaya walang dahilan para makialam ang ehekutibo. Ayon din kay Castro, hindi pa nakikita ni PBBM ang umiikot na draft report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa investigasyon nito sa flood control scandal. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.